Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Rekomendasyon ng FDA na madagdag sa VAT-exempted health products ang 17 na gamot dapat nang ipatupad. Pumapila si Senate Committee on Ways and Means Chairperson at Senator Sherwin Gatchalian sa Bureau of Internal Revenue at sa Department of Finance na aprubahan na ang rekomendasyon ng Food and Drug Administration na madagdag ang 17 gamot sa listahan ng mga VAT-exempted health products o mga gamot na ibebenta ng walang value-added tax. Sinabi ni Gatchalian na malaki ang maitutulong nito sa mga Pilipinong kasalukuyang dumaranas ng mga sakit gaya ng hypertension, cancer, mental illness, tuberculosis, kidney disease, diabetes at high cholesterol. Alinsunod sa Republic Act No. 11534 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Law, ang FDA ang tutukoy at mag-e-endorso ng VAT-exempt products saka maglalabas ang BIR ng memo tungkol sa pagpapatupad nito. Sakali naman aniyang maaprubahan ay dapat na maibenta agad ng walang VAT sa lahat ng mga botika sa Pilipinas ang mga dinagdag na gamot. Umaasa si Gatchalian na magpapatuloy ang kolaborasyon ng FDA, BIR at DOF para mapalawak pa ang listahan ng mga gamot na exempted o hindi napapatawan ng VAT. Samantala, Harry Roque, naghain ng asylum sa the Netherlands. Maghahain ng asylum sa the Netherlands si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi nito na tatayo ito bilang isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya nagpa siya itong formal na maghain ng asylum. Itinuturing na asylum seeker ang isang tao na hihingi ng international protection. Dagdag pa nito na kapag ang aplikasyon niya ay natanggap na ay mayroon na siyang karapatan para sa non-deportation hanggang ang investigasyon ay matapos. Bukod pa dito, ay mabibigyan siya ng non-prosecution dahil sa illegal entry sa the Netherlands, at mananatili itong nakapasok ng legal sa nasabing bansa. Magugunitang nadamay si Roque sa qualified human trafficking case laban kay Cassandra Leong at ilang mga katao dahil sa Pogo Hub na Lucky South 99 Corporation. Mayroon din itong standing arrest order mula sa House of Representatives matapos na patawan ng contempt at inatasan na makulong dahil sa bigong magsumite ng mga dokumento para maipaliwanag ang kanyang biglang pagyaman. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.